Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw men, another, karugtong to or part 2 to nung video natin kahapon na pinalabas natin about dun sa, mga inisplok ni Trillanes, about dun sa mga drugs ni FPRRD at saka sa anak niya. So sinabi ko sa inyo doon at tatapusin muna natin kasi sobrang haba ng video. So ito yung karugtong since may mga nag-request naman, and I think gustong-gusto nyo pa rin talaga na malaman kung ano pa yung, or lahatin na natin kung ano nga ba itong mga ebidensya ni Trillanes about doon sa mo na yung mga drugs nila FPRRD or mga kaugnayan nila doon. Kasi ang weird nga naman, 'di ba, na parang gumagawa ka ng war on drugs tapos malaman-laman natin meron palang mga ganitong senaryo. So isipin niyo na lang yun men, if ever totoo itong mga pinagsasasabi ni Trillanes dito, 'di ba? Nakakakilabot siya. Kasi in short, parang nabudol na rin tayo. 'Di ba? Na parang ang lakas pa naman nilang sabihan si PBBM na nabudol daw sila ni PBBM. Tapos ngayon naman, ito if ever mapatunayan to ni Trillanes na totoo to, edi mas marami pala tayong nabudol. 'Di ba? Mas worse yung budol sa area na to. So again, ang video nito ay from Boss Balita TV. So suportahan nyo yan. Also courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So ito yung part 2 sa may pamagat na OMG pinakita na Trillanes listahan ni Duterte, shops, laboratory sa Davao na paamin ni Luistro. So part 2 to siya ha. So Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Back in 2017, kung paano niya talagang binabantayan yung tattoo na yan. Kasi, So, iano ko lang sa inyo, ang context pala dito is about dun sa tattoo ni Pulong Di Umano na may nakapagsabi kay Trillanes na parang may member ata siya ng Chinese triad or whatsoever, pero ayaw ipakita ni Pulong yung tattoo yun, di ba? So, alam niyo yun. So, anyways, sa mga hindi pa pala nakakita sa part 1 nito, ilalagay ko na lang sa comment section yung video link para mapanood nyo yung part 1 nito. So, tuloy. hindi rin niya pwedeng maburayan because according sa mga traditions or rules ng Chinese triad, pag dinis-own mo sila by doing that, hahantingin ka nila. So, yan po. Nako. Please. Mas thrilling pala yun. Thrilling ba yung nakaka-intense pala yun na pruweba yung kay Pulong. So sino ba dito yung kapag naliligo kayo ng dagat tapos makita nyo itong si Pulong, tingnan nyo or picturean nyo yung likod para malaman natin kung totoo nga ba yung pinagsasabi ni Senator Trillanes dito. Former senator pala. Okay, punta naman tayo kay Mr. Michael Yang. So, dito po, Ito na. taken from Michael Yang. the Quadcom, yung testimony ni Mr. Jimmy Guban. So, Manscarpio, Pulong Duterte, Michael Yang. So, doon po sa 6.4 billion peso, Shabu, Paulo Duterte, Manscarpio, Charlie Tan, among others. So, next. Grabe, Ito po yung report ni Colonel Asierto na nakita na natin. Next. Grabe. May profile pa talaga, Grabe. Michael Yang. Alam niyo kung anong weird pa dito, men? Ito, sabihin natin, kaibigan talaga to ni FPRRD. Tapos ganyan, may kinalaman siya sa mga ganyang mga drugs na yan. Whatsoever. Parang, ang weird din, di ba? Na, inano mo pa siya, kinaibigan mo pa siya. Gayong, ang isa naman sa layunin mo is war on drugs. Like, if ever lang, men, totoo to na, talaga, drug personality talaga itong si Michael Yang na to. 'Di ba? Tapos alam naman natin na minsan ding nagpalabas ng statement si FPRRD na kapag kakaibigan niya kasi hindi niya sisitahin 'yan. 'Di ba? Kahit alam niya daw na nagdro-drugs. Ang example niyan is nung sinabihan niya si PBBM na dati daw hindi niya lang masabi kasi kaibigan niya daw or kakilala niya. So anak ng teteng, nagwa-war on drugs ka tapos exempted yung mga kaibigan mo, di pwede yan. 'Di ba? So kung kahit sabihin mo pa man na nagdo-drug si PBBM, too late na. 'Di ba? Bakit hindi mo siya inaksyonan?
nung ikaw pa yung nasa power or kaya mo pang aksyonan? Bakit ngayon mo lang sasabihin na hindi na kayo magkaibigan? Dapat nung magkaibigan pa kayo, inaksyonan mo na. 'Di ba? Kasi yun nga yung purpose mo, 'di ba? Sa pagwa-war on drugs mo kasi you hate drugs. Pasabi-sabi ka pa na kahit anak mo, iaano mo. So, dito po, ginawa niya ng diagram, link diagram. Itong si Michael Yang, kung paano siya na-involved dito sa drug cartel. At itong report na ito ay sinubmit sa iba't ibang officials ng Duterte administration, hoping itong si Kemal Nako. Asiento na na kumbaga matimbrihan si Duterte na baka hindi niya alam na drug lord itong Hala. close supporter niya, no? Nagbigay siya nito Si kina Michael Yang? Secretary Guevara, Medjaldea, kina Pedea Aquino, Bato de la Rosa. So lahat binigyan. Ngayon, ano ang reaksyon ni Duterte nung nalaman niya na may ganitong report? Next. So, ito nung 2018, meron siyang in-extend pa ni Duterte yung kontrata ni Michael Yang as economic advisor. Next. Grabe, no? Baka bulag-bulagan naman na daw kasi kaibigan. Grabe, cleaner pa talaga. So, ito yung kanyang slide, backlist. Yan yung kanyang official calling card, Presidential Economic Advisor. So, itong report na ito, pinasa ito sa PIDEA head dati na si Director Aquino. Pero nung nakaupo na itong si Director Wilkins Villanueva, wala ulit, tinanggal ulit ang pangalan. Kasi dapat, may report na hindi pwedeng parang malinis siya na citizen. Pero ginagawa ni Wilkins Villanueva yung kanyang role, which is to protect yung drug syndicate. Next. Diyos ko, day. So, ito naman si Nicanor Paildon, na customs official, ninong niya. Ninong nung anak niya, si Michael Yang, tsaka si Duterte. Dapat, Grabe. Nicanor Faildon invites Mr. Yang and President Duterte to join his son's first baptismal celebration. Grabing friendship yan, par. it's a scene from The Godfather, literally. Kaya, ganun, labas-pasok yung kanyang operations. And from what I heard, kasi yung mga nagbabantay kay Paildon, mga dating tropa namin, si Paildon din ay isa sa mga taga-corner ng lupa kay kila Alice Nako. Guo at dun sa Pampanga. Grabe, connected din si Alice Go dito. Tapos si Harry Roque din, connected din. Anak ng teteng, oh. Grabe. Next. So ito si Michael Neto Yang, na. no? Talagang siya, he has unrestricted access kay Duterte. Next. Yun naman si Michael, Friend, eh. si Alan Lim, no? Pag titignan niyo yung picture na yan, ay talagang similar dun sa sinasabi nilang nagkaroon ng kaso sa Cavite. Pero pag tatanungin si Wilkins Villanueva, talagang hindi yan, no? So anyway, next. So Parang tinatanggi pala. sabi Excuse ni- me, Senator Trillanes. Sorry, but please refrain from taunting Yeah. or issuing statements that may insult our resource persons. It's just a reminder. I submit, Mr. Chairman. Next slide. Sino bang resource person doon? So, ito, Duterte PNP ignored intel on Michael Yang's drug links. So, yun nga ang tanong, binigyan kayo ng report, ano ang ginawa nyo? Di ba? Prinoteksyonan. Oh, diba? Ex-ACOP Asierto speaks out. Duterte PNP ignored intel on Michael Yang's drug links. Diba? Kasi para siguro pinagdududahan niyang ex-CAP dito parang parang pinagtatakpan na to. Diba? Kasi yun nga sinabi na nga mismo ni FPRRD, diba? Na nung time niya din daw, alam niya na nag-aano daw si PBBM. For the sake of argument lang, sabihin natin totoo yung mga ibinibintang ni FPRRD na parang tawag dyan, alam niya daw na gumagamit si PBBM or may kinalaman sa mga ganyan-ganyan, ipinagbabawal na di. Tapos ngayon parang pinapalampas niya na lang daw kasi kaibigan niya. Diba? So, ito, pwede ding totoo to. Diba? Well, pwede ding hindi, pero pwede ding totoo.
Na parang, uy, since advisor mo nga siya, kaya siguro nagbubulag-bulagan ka na lang na yung Michael Yang na yan, merong kinalaman or nalilink din siya sa mga drugs. Diba? Alam nyo yung tipo na naninira ka na nga lang, pwede pang mag-backfire sa'yo. Kasi nung sinabi talaga ni FPRRD na alam ko dati, hindi ko lang sinabi or di lang kita sinita kasi kaibigan kita. Anak ng niya no, nang to-tolerate. Bilib na bilib pa naman ako dati dito nung sinabi niya na kahit anak niya daw, 'di ba? A-actionan niya. Kahit anak niya pa daw. Kasi ganun, or I mean, ganun niya daw kahit yung drugs. Tapos ngayon, kaibigan lang. 'Di ba? Di mo kaya. What more yung anak? Tapos siya ang kinasuhan kaliwat kanan. At ito na, next slide. Ito po, yung reaction ni Duterte. Tapos mayroon pa ngayon na ito daw si isang Michael Yang na drug addict daw. Michael Yang, ang ambasador ng China dyan natutulog sa bahay niya. At saka kasama yan doon sa entourage ni Premier China. May minsan yung ng laro ng police. Mabubuko tayo sa China dyan. He is known there sa, I do not know. That guy is, he went there almost 16 years ago. So, alam mo yan, sir, nag-DCLA yan. Tik todo Lahat ng nagpapautang ng mga Chinese yan ang negosyo niya, magtayo ka lang. Kalaking ang bloke yan sa Noon pa, hindi ngayon. Isang bloke sa Davao. Bakit di imbestigahan para matapos Binili niya na? lahat. Kanya na yung lahat, puro department store. Pumunta yan siya sa Davao, sir. Nag-command conference kami, si Sid pa noon, tapin niya. Kumapit siya, di ba si command conference na sabi ko, kaya sa kanya na, sabi niya, kung gusto ba niya magpasok ako ng mga negosyante. Sabi ko, oo. Tapos dala-dala niya yung 2 bayong na cellphone para consignment lang. Talagang naghirap yan. And he became close to the Hindi naman porket naghirap dati is never nang papasok sa mga ganyan, 'di ba? Itukso-tuksuan lang 'yan eh. Binaliwala yung yung tinimbre, 'di ba? Or yun nga, baka tama yung hinala nila dito, 'di ba? Na bulag-bulagan. Kapag nandiyan siya, nandiyan yan siya. Hindi ko talaga alam ang laro niya. It could be, sabihin mo, drug addict, drug push. Ngayon lang yan, may nilabas na dose na year 2 will expose them. Go ahead, sabi ko. And you'll be surprised. Bukuhin ka ng Chinese government yan. Kasama-kasama palagi. Yung kasama-kasama palagi ni... Bukuhin ka ng Chinese government. So, anong ibig sabihin niya? Natakot siya na anuhin ng Chinese Ambasador government? siya. Hindi mo rin maloko yan. Military yan eh. Yung ambasador natin, military yan. China. Corruption. China military pa. Grabe yung friendship niyo talaga sa China. Sa droga, lahat na lang. Pero ngayon lang yan lumalabas nila yung si Michael Yang. Pero ang totoo niyan, sir, yung DCLA ng Davao kanya yan. Marami yan sila. Then, the investors came. Puro tapos nag-divert sa Turil. Ngayon, nandoon na sa Makilala. Doon na, pumasok na yung typical Chinese to. Ang tanong, ano yung business? 'Di ba? Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Sir. Oo, hindi yan totoo. Okay, dito natin makikita kung paano mag-protect si Duterte ng mga kasama doon niya, doon sa sindikato niya, no? Talagang vouch niya personally. Ang signal niya dito sa law enforcement agencies na do not touch this guy, tao ko yan. Parang Boom. 'Di ba? Tapos ngayon yung sasabihin na kapag kasi PBBM yung nasa power, magagawa niya lahat. Kayo rin naman nung time niyo magagawa niyo rin naman lahat. 'Di ba? Tsaka I think normal lang naman siguro yan na kapag kayo yung pinaka-head, magagawa nyo talaga lahat. Diba? It's just yung sila, sila PRRD lang or yung mga Dutertes, umiiyak sila kapag sila yung naiipit. Pero nung sila naman yung nang iipit dati, tatapang naman. pinoproteksyon niya, ina-arbor niya. Pero may na-mention siya doon, di ba, na sa Turil, yung isang negosyo, which as mentioned by Mr. Duterte, yung Turil, yung sa Dumoy, ay yung Canfish Factory na eventually yung pala ay Shabu Laboratory. It may be a slip of the Yun tongue, lang. but anyway, ano na yun. We got more direct
pwede dang slip of the tongue yun. Yung kan-kan daw. Tapos I think yun yung sinabi ni ni Las Cañas na parang wala naman daw silang nakita doon. Parang I think front lang, or correct me if I'm wrong. Testimonies. Sige, next please. Tapos mayroon pa ngayon na So, ito, isang article, sabi ni Duterte to police and military, why is Asierto still alive? Bakit siya gigil na gigil kay Asierto? No? Kasi nag-initiative siya, ginawa niya yung trabaho niya. Wow, grabe. Gustong ipatumba. Duterte to police military. Why is Asierto still alive? Grabe, parang tutudasin talaga Gumawa eh. siya ng dossier against Michael Yang, thinking that he was doing some good service to the country. Pero ang natisod niya ay member ng Duterte Drug Syndicate. Kaya kailangan maproteksyonan yung identity na yon at sirain yung gumawa ng intelligence report. Next. Grabe. Well, ito lang yung sa, I think yung sa... Naalala niyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Cheers the tea. Matagal nung magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. Grabe. Ulit nga. Ulit. Matagal nung Hindi ko magkakilala nakita sina yung ano. Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen. Duterte visited Michael Yang in China around time he finalized presidential bid. Huh? Around time he finalized presidential bid. So, nung sure na siyang tumakbo? Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, ano kayang meron? Sa isa sa mga Diyos opisina ko. ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later or noong 2019. And as you can remember, nung tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of. Diba? Tapos sasabihin nyo ngayon na grabe yung administrasyon. Ito, paano nyo maipapaliwanag to ng administrasyon ni FPRRD na parang kinontrata na agad yung Parmali. Kaya pala itong Parmali scandal na to is nililink din sa kanila. Kasi parang meron nga namang Diyos ko, if ever tututumin, grabe, mas masaklap pa pala talaga siya sa, yung administrasyon nila. Diyos ko. Other Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Farmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yun, naging Grabe. co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 317 million pesos. Alam nyo, Grabe, ganito dapat magparatang, ganito dapat magbintang. May mga ebidensya par. 'Di ba? May mga basihan. Actually, di kaya to ng mga DDS eh. Kasi yun, sinusubukan naman nila na magbintang sa Pangulo. Yun nga lang, yung mga ebidensya nila parang kulang-kulang. 'Di ba? Biruin mo, sasabihan mo na gumagamit yung Pangulo tapos yung gagamitin mong ebidensya, AI. Anak ng toko. wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, Tama. paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital, tapos isang taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga daw yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Saka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyari po nun, si Rose Nonolim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na Shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang house squad ko, hindi nila Grabe. sinasagot eh. Kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt eh, di ba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more
Grabe, sobrang ano din ha. Sobrang palakaibigan din talaga si FPRD sa mga Chinese na Parang yan. the Philippines nga naman, di ba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Ramadang tayo sa chat app. Download mo na yan. That's your inside track this week. I am Lian Buan and join us again next time for more tea. So, kudos din kay Madam ha. Gusto ko rin yung ano niya, way niya ng ano, pagsasawata or pagsisiwalat sa sawata tuloy. Next slide, please. Solid. Grabing ebidensya to. Parang sasakit yung puso ng mga DDS kapag nakita nila to. Actually, yung iba naman, parang I think in-scroll nila. Parang pumunta lang sila sa video to or yung part 1 natin. Tapos nag-comment lang sila na PDP pa rin, Duterte pa rin. Pag ganun na lang sila. Siguro parang, nasasaktan na sila habang pinapanood to, you know. Kaya, kung gusto nyo mainis pa sila or, you know, para magising din yung iba, i-share nyo na lang ng i-share tong mga video Okay, natin. ito na yung third or fourth player, si Mr. Sammy Uy, Next. Chinese na naman. Itong si Sammy Uy ay na-declare na isa sa top donors ni Mr. Duterte noong 2016 elections. Next. Ooh. 30 million? Grabe. Tapos sasabihin nila na wala daw silang pera, di ba? Ibang klase din. May mga donors pa. Kaya nga dapat ganito talaga, ikaw kapag ka tumatakbo ka, wag na wag kang tumatanggap ng mga donations. Pero I think hindi nila maiiwasan yan eh. Actually, bilib na bilib pa naman ako dati nung si FPRRD nung tumakbo siya. Sabi niya pa nga, di ba, na parang yung Cebu Pacific ata yun, correct me if I'm wrong na lang, na parang gusto daw magbigay sa kanya pero parang hindi niya tinanggap. Tapos yun nga, siningil niya, di ba? Nung naging presidente na siya, bilib na bilib pa naman ako dito. Or bilib na bilib pa naman ako sa kanya doon na parang, yan, dapat ganyan yung presidente, hindi tumatanggap ng pera. Tapos malaman-laman natin, meron palang mga ganito, 30 million pa. Wow. Tapos sasabihin pa nila na, my God, Ayan, si Sammy Uy. No? simple lang daw. Next. So, ito na. I presented it the last time. Ito yung mga na-uncover namin dun sa bank documents na nakuha ko back in 2016. Grabe. Sara Zimmerman Duterte, 7.4 million October 25, 2011. Grabe ang laki ng bigayan 7 million talaga. Dalawang 7 million, may natatanggap ng perang ganyan kalaki si BP Sara ba yung Sara Zimmerman Duterte? I think si BP Sara yan Rodrigo Roa Duterte, November 14, 2011, 700,000. Tapos nung 2012, 2013, same sila na natanggap ng anak niya. Grabe. 7.4 million. Tapos sasabihin nyo, simple lang mga taong to. Well, since under investigation pa naman to, if ever mapatunayan to na ganito kalaki yung pera nila, anak ng teteng, tapos sasabihin nyo, simple lang yung mga taong yan. Maniwala. So, nandito po yung distribution niya. Ito po, 8 checks na nakapangalan, ang account na pinanggagalingan ay si kay Sammy Uy, tapos ang beneficiary dun sa mga manager's checks ay itong sina Sara Duterte, Digong Duterte, Paulo Baste at si Hanilet. So silang 5. Pati si Tapos, Baste. tinignan namin yung mga dates. Pati si Hanilet. Grabe. More or less 6 months. Every 6 months nakakatanggap sila ng yung buong pamilya ng mga 40 to 50 million pesos. So we deduce this to be a dividend of some sort, no? Next slide. So ito, yan yung mga distribution. Tiba. Next slide. Grabe, pati si Bastian Basti Duterte. Pati ito si Avesenia. So yan po, nakapangalan po sa kanila yan. At sabi ko nga, since may back secrecy law tayo, may hirapan magbigay ng confirmation yung AMLAC. And by the way, I never said na itong mga dokumentong nakuha ko ay galing sa AMLAC. However,
Mamaya, lalabas dyan, ang contents nung aking nakuhang dokumento are the same as the ones na nakuha nila sa AMLAC. Next. Grabe. Kaya pala parang medyo kabado din sila no kapag ka pinapabuksan yung mga bank accounts nila. Kasi matitrace to min eh. 'Di ba? Naalala nyo yung isang isang hearing ni FPRRD, like men parang nagwawala talaga siya. 'Di ba? Na my goodness, parang ano na to ha, parang nasa pintuan na to 'di ba? Parang nasa pintuan ko na si Trillanes Malapit na akong masawata dito Kaya parang G na G talaga siya nung time na yun. Ito po yung admission ni Duterte. I can explain very well, legit explanation. But hindi naman ganun ko. And kasi uwi ako ng Davao Monday. Sabi ko ni Trillanes, nandoon siya, I requested mas mabuti daw yung abogado appeal sa akin, hindi they can explain fully, hindi naman siya less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Pero magkano po lahat yun? Hindi ko nga alam sabi ko, 'Di ba? Nadulas pa or inamin pa. gusto ko buksan ngayon, wala mang opisina pala. So nung una lumabas yung dininay ng spokesman nyo, then the following day you admit, ano po masabi mo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. So how come yesterday you said thousands over not reach millions? Less than 200 million lang daw. Well, kahit naman siguro 1 million kung galing sa masama, 'di ba? Or pwedeng mag-link sa is I think valid na 'yun. 'Di ba? Napatunayan na connected ka nga. Anak ng teteng yan. But sir, before that, you said Hindi ko kasi maano yung ang zero, it's either may zero ba o walang zero. nalito kayo, sir. Nalito sa zero. Oo, ang bilyon ang pinag-usapan. Sir, you are confirming that those deposits are real. Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I mean, I've said it in a different way. Hindi naman akong deposito na ganun kalaki. Kaya nag-sabi ako, Bakit hindi yun na ilagay sa So inamin niya, meron siyang deposito pero wala siyang ganung deposito na ganung kalaki. Okay, so patingin nga. pass off yun. Wala na, binastos ko na. Happy ako. Little less than million. Sir, are you accepting Trillanes challenge, sir? Yung sinabi mong dito ng Monday? Okay, ay di ako makapunta. Because siyempre yung trabaho. Si Panelo si Sal Panelo will be there because he is my legal counsel. Noon pa, I told the bank. I told the Panelo. Panelo, yes, open. When, sir? For Monday nga, For Attorney Panelo. When did you call the bank today? today. To open it on Monday. Go it on Monday in front of Trillanes and Panelo. Huwag mo na Ganyan talaga parati si FPRRD men. Alam niyo yung parang papakitaan kanya na parang hindi siya natatakot. Okay lang sa kanya. Sige, gawin mo yan. Pero hindi naman natutuloy men. Or parang wala. Iibahin niya naman yung statement niya sa susunod na araw. Ganyan parati yung style niya eh. 'Di ba? Na same yung yung isa na niya, sinabi niya na yung sa ICC, sabi niya, sige, 'di ba? Hindi ako natatakot sa ICC pag ganun, 'di ba? Pero kapag nandyan na, wala, biglang iiyak. May pasabi-sabi na, oh, bakit ako hinuli? silang pakialaman. Allow Panelo to explain first Okay. the legal ramifications. So yan po, no? Umamin siya na totoo yung mga accounts. Kaya yung pag-validate ng documents per se ay basically si Duterte mismo yung nag-validate nun. At ang nangyari dun sa nung nagkita kami ni Panelo dun sa BPI Julia Vargas branch, yung bank manager na nakausap namin ay sabi niya, pwede na siya magbigay ng statement of account na 6 months na transactions yung lalabas. Sabi ko, sige, that will do. Pero pinigil ni Panelo yan. He made sure na walang dokumentong lalabas on that day. And Pinigil ni Panelo. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na sasabihin lang ni Duterte na okay, do it. Diba? Para lang may pakita niya na hindi siya takot. Diba? Pero yun nga, after that, wala, magbabago na naman yung isip niya. precisely, wala na tayong narinig after that. Kaya hindi niya Diba? hindi niya malusutan itong issue na to every time. Sige, next slide. So, ito po, ang sabi nung Kasi yung mga DDS kasi, yung mga supporter nila, sasabihan mo lang yan na, pakitaan mo lang yan na parang hindi ka natatakot. Believe na sila dyan eh. Diba? Yan nga yung ginagawa ni Senator Bato eh.
'Di ba? Ginagaya ng mga kasama niya sila Harry Roque. Ginagaya nila yan. Like, kita niyo naman yung sinabi ni Bato na, okay, Trillanes, kahit ikaw pa magsama ng ICC, pusasan mo pa ako, sumama ka. Di ako natatakot yan. Eh, syempre, yung mga DDS, believe na, oo nga sir, bakit ka matatakot? Eh, ikaw yung nasa tama. So, ganyan yung narrative nila. Ganyan yung paniniwalaan nila. Pero kapag dumating na yung araw na yun, nahulihan time na, magugulat ka na lang, nagbago na yung statement niya. Diba? Ano nung sasabihin niya? Wala, tatago ako. Bakit ako magpapaano sa dayuhan na yan? O akala ko ba sabi mo okay lang sa'yo? Diba? Pinabili mo pa naman yung mga supporter mo na matapang ka nga. Wala kang ang kinakatakutan kasi nasa tama ka. So ano yung itatawag namin sa'yo ngayon na biglang atras ka? So it means parang hindi ka na sure kung nasa katotohanan ka pa rin. Ganun. Diba? Ombudsman, Duterte wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Yan po. Tapos yung sa kabila, AMLAC's bank records on Duterte show 1 billion flow of money. AMLAC's bank records on the Duterte's shows 1 billion flow of money. Ombudsman. Grabe, meron nga pala talaga. Duterte's wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Ombudsman. Tapos, syempre, sasabihin na naman ng mga DDS yan. Fake news yan. Dito o yan. Anak ng From the teteng. Ombudsman. So, ano yan? Naka-document po yan. Next. Tapos, Pala suspends Deputy Ombudsman Karandang for disclosure. Wala naman nung dinisclose. Sinabi lang na similar. But, Diba? Pala suspends Deputy Ombudsman for disclosure of Duterte's family's alleged bank accounts. Nung sinabi ng Ombudsman na same-same sila nung ipinakita ni Trillanes, anong ginawa ng palasyo? Sinuspend yung deputy ng Ombudsman. So tama ba yan? Imbis na lutasin, imbis na klaruhin, sinuspend. So ngayon yung sabihin na yung administration ni Marcos, 'di ba? Na parang pinag-iinitan nyo kasi na kapag halimbawa ganyan, may prinomote, may tinanggal, is parang para sa inyo pangit na yan. So anong matatawag nyo dito sa pinagagawa ni FPRRD na to dati? 'Di ba? Sinuspindi nyo. Tapos sasabihin nyo na parang huwag magpakalasing sa kapangyarihan, ginagamit lang yung kapangyarihan. Dati naman he got ginagamit so nyo rin naman. paranoid na the investigation is gaining some headway. Kaya, tinanggal na kagad at naglagay siya ng bata niya. Next. So, yan. Next. Naglagay ng bata. Okay, so Malacanang talaga. Yung nag-iimbestiga sa kanya, yun ang tinanggal niya. Di ba? So dito natin makikita, pagka kakampi niya, o proteksyonan, pagka kalaban or against his interest, kagaya ni Asierto at ni Karandang, hinaharas. Next. So, Di ba? Gawain din naman nila. Iniiyakan doon nila. lang po, no? Doon sa, isingin ko lang, doon sa BPI branch, na yung fund manager Sige, sabihin na natin for the sake of argument din para sa mga DDS. Siyempre, natural lang natanggalin yan. Kasi kung ano-ano na yung mga pinagsasabi. 'Di ba? Makakasira sa presidente. Bakit ngayon sa administrasyon ni PBBM kapag may tatanggalin, like for example, yung police na parang nag-incite to sedition na parang sasabihin nyo na pinatahimik yung police. Nangyayari din naman yan sa panahon nila FPRRD. 'Di ba? Bulag-bulagan to the max lang. ni Mr. Duterte, eventually ginawa niyang SSS president, no? Yung doon sa BPI branch na yon. So again, the pattern is there. Pag gumawa ka ng mga special Grabe, operations, nilipat ipopromote lang. ka. Biruin nyo from a, not even a branch manager doon sa BPI, Mula Vargas, ginawang SSS president. So ganun siya. O, 'di ba? From BPI, transfer sa SSS na promote din. So, sige, sabihin naman natin na deserve i-promote. So, bakit ngayon, nung si PBBM ang nagpo-promote naman, iniiyakan nyo rin. 'Di ba? Lakas-lakas nyo talaga na, kapag kapabor talaga sa kanila, ipopromote nila. Nangyayari din naman sa panahon nila FPRRD. Bulag-bulagan. Ka-rewarded because party siya na nagtatago ng pondo ni Duterte. Okay, next si Peter Lim. So, ito po, pakinggan natin. In your capacity as PNP chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord
at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Una-una, Your Honor, ang pinakamalaki nasa loob ng bilibid. Dami. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman sa mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yung nasa loob ng bilibid ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu na sinasabi mo na hindi nahabol. So, dyan po, sinabi niyo mismo na one of the biggest drug lords sa Pilipinas at that time, 2016, ay si Peter Lim of Cebu. Next slide. So si Peter Pero ito Lim lang. ngayon ang koneksyon ni Duterte kay Peter Lim. Next. Anak ng teteng. So may connection din sila. What the heck? Tama na, Trillanes. Ang dami mong ebidensya. Masasaktan ng mga DDS nito, para. Ganito dapat, di ba? Ganito dapat kung magbintang ka. Di ba? Maraming ebidensya, par. Patong-patong. Ito, nung siya ay na-mention na nga, this was the height of Tokhang. Nagpapataya na yung mga suspected drug pushers, mga addicts. Pero itong biggest drug lord ay binigyan ng audience ni Duterte, no? Binigyan niya ng audience. Tapos titignan nyo at the office of the PDEA Region 11, no? President Rodrigo Duterte, as a drug lord operation in the country, presents himself to the President at the PDEA Region 6 office in Davao City. Ito din kapag biggest D-lords, may pa-preskon pa. Hinaharap pa sa presidente. Samantala yung mga pobreng mga kababayan natin, tumba agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Davao City. So baka dito yan kay ano. Grabe. Next. So, ito na naman. State Anak prosecutors ng dismiss tokwa. Raps versus Peter Lim and Kerwin Espinosa. So, Dinismiss si Peter Lim. Akala ko baka iba to, yun yung biggest. What the heck? clear. Next. Pero, nung pagkalabas Saklap. ni Peter Lim sa NBI, biglang ni-restore para mahuli ulit si Kerwin Espinosa. So nakita nyo, unang finailan silang dalawa, pero dinismiss, kunyari, sa kanilang dalawa, pero immediately ni-restore yung kay Kerwin Espinosa pagkalabas ni Peter Lim. Sige, next. Hala. Tapos, again, prinomote yung DOJ prosecutor who cleared Peter Lim. Di ba? Duterte promotes DOJ prosecutor who cleared suspects in big drug cases. Anak ng teteng, prinomote. Tapos related sa drugs. Akala ko ba yan yung inaaway nyo? Or yan yung gusto nyong sawatain? Diba? Mas mabuti pa yung yung pag-promote kay General Torre kasi hinuli niya si Kibuloy. Tapos FPRD na meron talagang dapat papanugutan. Tapos ito, kusa kayo nagpo-promote, yung isa yung sa BPI. Diba? Una, porket clear kayo, promote. Napunta pa sa SS, tapos ito naman. Grabe. Who cleared suspects in big drug cases? Bakit clear? At saka bakit prinomote? Diba dapat gigil na gigil sila sa mga taong may connected sa DRUG? What the heck? Dito, maliwanag na sa amin at the time that he was protecting a special group of people nung mga panahon na yon. Ito yung mga miyembro ng kanyang Duterte drug syndicate. Next. So ito, ikukuha ko lang yung mga previous na nung pinoprofile na namin siya, inimbisigahan namin siya, we came across with this, no? Next. December 11, 2009. So merong cocaine, Davao City. Next. Sige, next. So ito, ginagawang transshipment Tapos sasabihin nila clear daw yung Davao, tapos merong mga nakakalusot na Davao ganito. City, yung Port of Davao, galing Malaysia, ginagawa ron Davao City, then tinatransport.
this, according to our information, ito yung mga panahon na merong partnership or collaboration itong Duterte Drug Syndicate with some Mexican drug cartels kasi gusto nilang ikutan na kasi well guarded na yung Grabe. Mexican border. Kaya ibang ruta yung ginagawa nila. So, pagpasok dito sa Pilipinas, Parang nasa movie lang, no? Panoorin nyo, men. Panoorin nyo talaga yung, yung Queen of the South. Magandang movie yun, men. Makikita nyo talaga kung ano yung connection ng mga politicians tapos mga D-lords. Like, men, parang, my God, pwede pala yung ganun. 'Di ba? Na magkaroon ng love team yung, yung mga politicians tapos D-lords. tinatanggal yung mga ukay-ukay, then sisiksikan ng saging para diretso sa either US or Canada. Next. So, March 24, 2014. Ito, medyo interesting ito. Next. Kasi merong nakita na mga bricks ng cocaine dun sa loob ng container van. No? So, transshipment, pumasok, pinalitan yung ukay-ukay, nilagyan ng nakita ng mga trabahante yung mga cocaine bricks, kinuha nila. Next. So, Grabe, 126 kinuha nila, million. naiwan lang 24 cocaine bars. No? So, next. Tapos, next please. Ngayon, itong si Mr. Duterte, out of the blue, mag-offer siya ng reward ng 100,000. Manila, Philippines, Davao City Mayor Rodrigo Duterte is offering reward 100,000 in exchange for information of each of the 13 missing bundles of cocaine. Hinanap, no? Pesos for every missing Sayang daw, sayang. cocaine brick. No? 13 specific sila. No? PDEA, Region 11 ulit ito. Na siguro, si pa rin. Ito pa rin si Director Wilkins ito. Alam nila na 64 cocaine bricks yung total. Paano mo malalaman yon na yun ang total na diniliver? Kaya, namomroblema si Duterte at the time kasi itong Mexican cartels, pagka naburiki mo yung kanilang Transaction. shipment, mananagot ka. Kaya, he went to that extent. Imagine, mayor ito ng Davao City, dapat Grabe, para talagang nasa you movie should let pa. the law enforcement agencies do their thing. Pero hindi, kailangan niyang hanapin yun at otherwise mananagot siya. So next. May pa-reward ba, di ba? Pwede naman di i-reward yun. Like, intayin na lang kung kailan talaga matatapos or makikita. Pero syempre, assumption pa din naman ni, former Senator Trillanes. So, sige, next. So, eventually, nakuha nila lahat. So, ano na yan? Nailabas din nila. Next. Next. Sige, next. April 30, Okay. 2014. So, ito- Grabe, di pa siya presidente dito para tapos may mga ganito na anak ng Consistent time. transshipment siya. Kaso nahuli siya because yung USDA meron silang information. Next. Next. Tapos ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different Shabu laboratories. Binasag nila lahat yon kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, na basag nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan para wala nang gagawa ng shabu. At nung natapos yon, ito na, pumapasok na yung bulto-bulto record-breaking importations. Next. So yan, Grabe. 4.3 billion. Record-breaking importation. Ay, anak ng teteng. Grabe. 4.3 billion shabu shipment intercepted by customs. Next. Yung 6.8 billion. Next. Grabe. Ito pa. Nung sabi nung shabu nung PDEA na may shabu yung magnetic lifters, itong si Duterte ay sabi niya pure speculation lang yon. Bakit? Kasi kay Michael Yang na shipment itong mga magnetic lifters. So, next. Ayan. Michael Yang. So, ano yun? Club. PDEA chief asserts dogs sniff out drugs in Cavite warehouse. So, kahit yung mga K9, sinabi na drugs yun, sabi ni Duterte, hindi yan drugs. Sige, next. Grabe. So, 11 billion. Parang siya na pala yung nag-judge. Anak Next. ng tokwa. 1.8 billion. Grabe. 5.1 billion sa Bulacan. So, ito lahat ng mga Grabe. record-breaking shipments. Billion. May isang pangalan from DPDEA. Kung sino ang nasa likod nito, hindi nila masabi. Tuloy-tuloy ito. Diba?
Bakit hindi masabi? Bakit hindi masabi? Tapos, itong mga nahuhuli, kunyari, eventually, nare-recycle, kaya umabot, nagkaroon ng yung 990 kilos na shabu na inimbestigahan din ng Quadcom. Ngayon, Ay, nako. Diyos ko, day. Grabe yun. bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin So, yun lang naman, mga kanoy, sisukitan nyo naman. Sakto lang pala na ginawa natin siya ng part 2, ano, kasi umabot din ng 42 minutes. So, anyways, grabe si Trillanes dito, par. Kakakilabot siya. Sipin nyo, ganun karami, di ba? Grabe, sino mag-aakala? Though mga speculation pa lang yun, di ba? Under investigation pa lang yun, iimbestigahan pa. Pero kung makikita mo naman, men, sobrang daming ebidensya, men, sobrang daming resibo. 'Di ba? Sobrang daming resibo to the point na grabe. Naubos yung bilib ko kay kay Trillanes dito. Actually, nung time na pure DDS pa tayo, di naman tayo nanonood ng mga ganito, like never talaga nating panonoorin kasi syempre kapag ka-against na sa hinahangaan natin, parang wala di natin kayang panoorin. Kaya ito, mga DDS, hindi nila kayang tapusin tong video to Sasaktan lang sila. Diba? Mag-iiwan na lang sila ng comment dyan sa baba na ay Duterte pa rin. May mga ganun-ganun na lang. Pero never or hindi nila kayang tapusin to. So, anyways, kudos na lang sa mga DDS na tatapusin to. And then, ano yung komento nyo patungkol dito? Diba? Kasi maraming ebidensya Mahirap naman sabihin na gawa-gawa kasi maraming ebidensya. Diba? Tsaka isipin nyo yun, kahit na never pang naging president or hindi pa presidente si FPRD, meron ng mga ganyang ebidensya. Diba? Grabe yun. Kahit ako nagulat dun So anyways, hanggang dito na lang muna. Tapos Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Isa, don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, Boss Balita TV, subscribe. Tapos syempre, courtesy na rin sa Senate of the Philippines or sa Quadcom, I think sa House of Representatives. Tapos syempre, kay former Senator Trillanes, kudos din sa pag-iimbestiga dito. Ganito mag-imbestiga, di ba? Ganito magparatang, madaming ebidensya, hindi yung puro na lang bangag-bangag tapos hindi naman kayang patunayan. Di ba? Ganyan, may slides talaga. Di ba? Nakakompile talaga. Ganyan mag-ebidensya. Grabe yun yung mga bank accounts, isipin nyo yun, di ba? Tapos may mga promote pa na nangyayari. Sige, sabihin na lang natin na, sige, nalangan, i-promote talaga yun kasi may magandang nagawa di ba? Para sa Pangulo. Pero bakit ngayon, sa panahon ni PBBM, kapag ka may na-promote, kating-kati kayo, di ba? Or nasasaktan kayo, di ba? Tapos malaman-laman natin gawain din pala ng ng administrasyon ng sinusuportahan nyo dati. Nangyayari din pala. May mga tinatanggal pa. 'Di ba? Kaya wag niyong sasabihin na yung administrasyon lang na ito na parang kapag ka-against sa kanila, tinatanggal. Kasi sa administrasyon nyo din, ganun din yung nangyayari. 'Di ba? Kung sasabihin nyo naman na yung iba bakit pinopromote dahil may nagawang mabuti, ganon din yung nangyayari sa administrasyon nyo. Diba? Yung sa naman, ang weird din doon yung about doon kay Michael Yang. Diba? Na parang kayo na lang bahalang humusga. Diba? So sana umusad pa to ng umusad itong ginagawang ito ni former Senator Trillanes para malaman talaga natin yung katotohanan. Sayang lang kasi parang medyo mahirap ng mapanagot si FPRD dito kasi nandun na nga sa dahig, di ba? Nandun na siya sa ibang bansa. So parang hindi na natin siya makikita na mapanagot dito. Pero nandito pa naman sila Bibi Sara tapos yung anak niya si Basti. Grabe. Isipin niyo yun, men, may mga bank account sila, di ba?
na yun nga may nakuha nga si Trillanes na ganun kalalaking pera na dinideposit. Tapos yung ombudsman inagrihan, 'di ba? Tapos yung ombudsman na yun na nag-agree, tinanggal, 'di ba? So wala na. Paano pa natin maano yun ay tinanggal na? So sana mag-witness din yung si Seranor. Ewan ko kung ano na balita sa kanya. Para syempre mapanagot din yung iba. Kung si FPRRD hindi na natin siya mapanagot kasi nandun na nga siya sa dahig. I think sila yung mga may connection din kay FPRRD dapat managot din sila, di ba? So I think hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out. So like, comment, share, subscribe. Oy, anyways, yung part 1 pala nito, panoorin nyo na lang before yung video na to, or ilalagay ko na lang dito sa ending ng video, or ito, I think ito. Yan. Ito yung part 1 nito. So, panoorin nyo yung part 1. So, that's it. Again, thank you so much for watching. Pilipinas is out. Kasi part 2 to eh. So, ito yung part 1. So, malas nyo kung inuna yung tingnan yung part 1. I mean, part 2. Pilipinas is out.